Hello mga kapisamban maragul! Welcome back sa ating episode 3 ng ating Basilica Catecism, ang podcast ng Pisamban Maragul na puno ng aral, kwentuhan at pananampalataya. Ngayon ay kasama pa rin po natin si Reverend Father Maverick Angelo Pelayo, ang resident priest ng ating Pisamban Maragul. Good morning po, Among! Hello, once again, Thea. Okay, so ngayon naman po, samahan niyo po ako na pag-usapan natin ang basilika kahalagahan. Bakit nga ba mahalaga ang isang basilika sa ating mga mananampalataya at gaano naman kahalaga na ang ating Pisamban Maragul ngayon ay naging isa ng minor basilika? Okay, so siguro onting review muna po tayo sa napag-usapan natin last podcast. Ano nga po ba yung meaning ng isang minor basilika o ng mga basilika in general? Nakita natin, last podcast episode natin, tayo din magkasama noon, Thea, as I remember. Yan din ang suot mo noon, hindi ba? Oo. So, nakita Favorite natin, dress. yung Basilica ay yun pa rin, a special title given by the Pope sa isang simbahan, acquiring that special relationship or special bond from then on. So, ang mga simbahan na nagiging basilika, so meron silang mga particular responsibilities at privileges granted to them, which we will later discuss sa mga susunod na podcast na episodes natin. Pero just last episode, nag-refresh lang tayo doon kung ano nga ba ang basilika, ang pinagmulan nito, at ano yung difference ng major and minor, at ngayon ano yung kanyang pagkakaunawa na tayo ay parokya but at the same time basilika. Okay, so kagaya nga po na nasabi nyo, ngayon po ang Pisamban Maragul ay isa na ring minor basilica with its new acquired title, the Minor Basilica and Parish of Our Lady of the Most Holy Rosary. Ngayon naman po, Among, gusto pong malaman namin, syempre ng mga mananampalataya, ano po yung ikinonsidera ng ating Santo Papa ng kanya pong ibigay sa ating Pisamban Maragul ang titulo na pagiging isang minor basilica? Basically, may tatlong pamantayan kasi para ang isang simbahan ay maging basilika. So ito din yung sigurong tinignan na major qualifications for our parish to be considered as a basilica. If I remember, it was last December noong tayo ay nag-apply sa ating Santo Papa, of course sa Vatican, para maging basilika tayo. And it was granted to us January 21. Hindi ba napakabilis nitong proseso? Siguro nakita nila yung ating simbahan na napasok niya yung mga pamantayan na bigay sa atin, especially of this particular parish. Ang guide natin dito ay yung Vatican document from the Congregation for Divine Worship and Discipline of the Sacraments entitled Domus Ecclesiae, published in 1989. Ito yung naglalahad kung ano ba yung mga pamantayan, requirements, and privileges for designating a particular church as a minor basilica. So basically, ito yung blueprint na sinundan natin para makapag-apply tayo sa ating pagiging minor basilica. On document and on record, we have the petition of the local ordinary. This was signed by our Archbishop Florentino Lavarias, petitioning the Holy Rosary Parish as a minor basilica. And then merong nihil obstat o yung approval from the CBCP or the Catholic Bishops' Conference of the Philippines. And syempre, more on document tayo, nandoon yung origin, yung history ng simbahan, yung ating mga religious activities, and more than that, yung ating mga pastoral activities na ginagawa dito sa ating Holy Rosary Parish. And an album of photos illustrating yung exterior ng simbahan, yung mga kagamitan natin dito, at yung mga kailangang makita din ng Vatican for its approval. And of course, meron siyang questionnaire na binigay na dapat nating masatisfy. And more than these documents, Tatlo kasi yung tinitignan basically, yung kanilang historical significance. I believe ito yung na-discuss sa atin, nakwento sa atin ni Brother Lucio during the first episode natin ng ating podcast. Makikita mo how the Holy Rosary Parish is rich in terms of its historical value, hindi ba? Kaya nga makasaysayan ang ating simbahan. And then hindi lang kasi history yung pinag-uusapan, it also would like to consider its architectural beauty.
So nakikita natin itong background natin mismo, ang ating Pisamban Maragol. Dito pa lang mabe-behold mo, makikita mo yung unique style, kagandahan ng ating parokya. You have the twin towers, twin belfry tower ng ating parokya, and then its magnificent dome, hindi ba? And syempre, it was further enhanced during its rededicate siya, ma-restore po siya. Of course, thank you sa mga efforts sa mga nagdaang mga parish priest natin at ang mga kasalukuyan na namumuno dito ngayon and all the people behind it para ma-preserve yung kagandahan ng ating Pisamban Maragol. And of course, hindi lang naman yung historical, architectural side yung tinitignan, but also its liturgical solemnity. Siyempre, ang simbahan o ang Pisamban Maragol bilang place of worship kung saan nag-gather ang tinatawag nating community or the people of God, tayo iyon. Every time we gather during liturgical celebrations, syempre yung tinitignan natin dito, how we do our celebrations, yung liturgical solemnity nila. At hindi lang naman ito tungkol sa misa lang, mga sacraments na ginagawa natin dito o iba pang mga liturgical activities. But basically, it's the vibrant life of the community, yung buhay na pananampalataya ng komunidad, yung tinitignan natin dito. Of course, may devotion tayo, na-discuss din siguro ni Brother Lucio, hindi ba? Kung paanong tayo ay merong triple fiesta, ang ating Piestang Anghel, devotion to the Holy Guardian Angel, Santong Anghel. You have of course, our deep devotion to the Blessed Mother under the title of the Nuestra Señora de la Santísimo Rosario, La Naval de Angeles, hindi ba? Every second Sunday of October, ang ating La Naval Fiesta. And of course, to close our October Fiesta, every last Friday of the month, you have the Apu celebration. Ang ating malalim na pananampalataya at debosyon kay Apong Mama Kalulu. So, makikita mo dito nag-ugat ata ang malalim na debosyon, hindi lang ng mga Anghelenyo, hindi lang ng mga parokyanos ng Holy Rosary Parish, pero ng bawat kapampangan o karatig din na lugar natin. Kasi they were further enhanced by these unique celebrations and devotions that we have. At nakikita ko, hindi lang naman siguro ito yung ating kailangang ipagmalaki din because as a vibrant community, makikita mo ito in the way we bring out the faith that we have received here in our everyday relations, in our workplaces, in our homes, at sa iba't ibang lugar. Kumbaga, bilang buhay na komunidad, hindi lang sa simbahang ito ang kahalagahan ng pananampalataya na napapakita at naisasabuhay, but they must permeate our everyday lives wherever we are, tayo na local community dito. So, palagay ko, ito yung tinignan at ito dapat yung patuloy na titignan natin para mapahalagahan natin ang designation na binigay sa atin ng Santo Papa o ng Rome bilang basilika sa ating parokya. Maraming salamat po, Among. Tunay nga po na bagamat marami na pong pinagdaanan ng ating parokya, malayo na rin po ang narating nito mula bilang isang Pisamban Maragul hanggang ngayon, minor basilica na po siya. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi, Among. At maraming salamat din po sa pagsubaybay sa ating episode 3 ng Basilica Catechism, Basilica Halagahan. At syempre, aside po sa ating pagsubaybay pa sa mga susunod na episodes ng ating Basilica Catechism, atin na rin pong sinusubaybayan ngayon ang ating mga Novena Masses para sa nalalapit na proclamation sa June 10, 2026. Muli po, ako po si Althea at ito ang Basilica Catechism. Maraming salamat mga Kapisamban Maragul.